Hindi pangkaraniwan ang katahimikan tuwing Semana Santa sa isang probinsya. Pero ngayong taon, iba ang pakiramdam ko. Parang may mabigat sa hangin. Hindi lang pananampalataya ang nangingibabaw, kundi takot. Bagay na hindi maipaliwanag pero rinig sa bawat patak ng orasyon at bulong sa paligid. Ako si Julius, 29 na taong gulang. Lumaki ako rito sa probinsya, sa isang baryong pinamumugaran ng mga lumang paniniwala. Naniniwala kami sa multo, lamang lupa, at higit sa lahat, sa mga aswang. Simula bata pa ako, kwento na ng mga matatanda ang tungkol sa mga nilalang na sumasabay sa dilim. Pero gaya ng karamihan, lumaki rin akong nagdududa. Araw ng Huwebes Santo nang huli kaming magkita ni Tessa. Si Tessa, siya ang dahilan kung bakit pumupunta ako sa simbahan kahit pagod na sa trabaho. Tahimik siya, may tinatagong lungkot sa mga mata, pero kabaliktaran nun, ang ngiti niya. Palaging may init, parang sinag ng araw tuwing tag-ulan. Nililigawan ko siya. Hindi ako sigurado kung may pagtingin siya sa akin, pero hindi niya rin naman ako itinataboy. Bawat usap namin, tila may halong pangako. Nang gabing yun, tumambay kami sa may gilid ng lumang kapilya. Maliwanag ang buwan, at sa mga oras na yun, para bang kami lang ang tao sa mundo. Julius, kung sakaling may mangyaring masama sa akin, tatanggapin mo ba ako? Bakit mo naman nasabi yan? Huwag kang lalabas sa Biyernes Santo, lalo na kapag dumilim na. Ano mang marinig mo, ano mang makita mo, huwag kang lalapit. Tessa, anong sinasabi mo? Nakatingin siya sa akin. At ngayon ko lang nakita ang ganong klaseng takot sa mga mata niya. May mga bagay kang hindi naiintindihan. Julius, may sumpa ang lugar na ito. Bahagi na ako ng sumpang yun. Bigla siyang tumayo. Tumakbo palayo. Hindi ko na siya nahabol. Kinabukasan, Biyernes Santo. Parang walang kakaiba sa umaga. Tahimik ang buong bayan. Walang karne sa hapag, walang kantahan, walang TV. Lahat ng tao nasa simbahan o sa kani-kanilang bahay. Nasa kalsada ako, nag-aayos ng sirang bubong ni Aling Clara. Wala pa rin signal. Naisip kong normal lang. Ganito naman tuwing Semana Santa eh. Dumidilim na. Pumigat ang ulap. Walang ulan. Pero tila papalapit ang unos. At doon nagsimula ang lahat. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Isang babae na duguan ang hita at umiiyak. Kinain niya. Diyos ko, kinain niya ang asawa ko. Teka, kinain ba Nina? Kinain niya. Kinain ng aswang ang asawa ko. Sigurado ka ba na aswang? Hindi totoo ang mga aswang. Oo nga. Hinatangkay nga kami ng aswang. Kinain ng asawa ko ng aswang. Hindi pa ba sapat na ebidensya ang dugo ang hita ko? Walang naniwala. Hanggang sa nakita namin ang isang katawan na literal na binuksan. Parang kinalaykay ang lamang loob. Hindi tao ang gumawa nun. At doon namin siya nakita. Isang nilalang na lumilipad. Hindi lang basta lumilipad, kundi hati ang katawan. Wala ang kalahati nito mula baywang pababa. Lumilipad gamit ang malalaking pakpak ng paniki. Mapupula ang mga mata. Matutulis ang mga kuko at mga ngipin. Sa liwanag ng buwan, nakita namin ang mukha niya. Mukhang halimaw man siya,
Pero kitang-kita kung sino ito. Si Tessa. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ako makapaniwala. Totoo ang mga aswang. At si Tessa, ang babaeng nililigawan ko ay isa palang aswang. Patay ang mga poste ng kuryente. Kakaibang dilim ang bumalot sa buong baryo. Ang mga bahay ay sarado. Ang mga bata ay tinakpan ng kumot. Sa gitna ng lansangan, naroon ang isang bangkay. Duguan, butas ang dibdib at kinakain. Sa ibabaw nito, isang nilalang na may pakpak ng paniki. Nakalutang sa ere. Wala na ang ibang bahagi ng katawan nito. Ang ulo, buhok at muka ay si Tessa. Nakatitig siya sa akin habang dinidilaan ang natitirang laman ng katawan ng biktima. "Julius," sabi niya, gamit ang boses niya. Tunay pa rin, malambing pa rin. Diyos ko! Napaatras ako. Gusto kong tumakbo. Gusto kong sumigaw. Pero natigilan ako. Si Tessa ang manananggal. Ang taong gusto kong pakasalan balang araw ay isa palang halimaw. Lumipad siya palayo. Matapos na may mga lalaking sumigaw at nagsaboy ng asin. Umatras siya. Sumirit sa hangin. Iniwan niya ang kalahati ng katawan sa kung saan man siya nagsimulang lumipad. "Albularyo! Hanapin ang katawan! Sunugin bago magbukang liwayway!" Nagkagulo ang mga tao. Ang ilan, umalis na ng probinsya, sakay ng tricycle, kahit walang ilaw. Ang iba, nanalangin. Ako, hindi ko alam ang gagawin. Nanginginig pa rin ako. Pero may naalala ko. Isang gabi, bago pa ang lahat ng ito, nagkwento si Tessa tungkol sa isang lumang kuweba sa likod ng kapilya. Tahimik doon, walang istorbo. Doon ko gustong magmuni-muni. Sa ilalim ng gabi, naglakad ako patungo sa lugar na iyon. Hawak ko ang itak ng aking lolo. Yaring matibay. May ukit na mga dasal sa hawakan. Habang papalapit ako, naramdaman kong lamig. Iba ito sa hangin ng gabi. Lamig na tila may kaluluwa. At doon ko nakita, nakatayo sa tabi ng isang bato, ang ibabang bahagi ng katawan ni Tessa. Suot pa rin ang palda niya. Lumapit ako dahan-dahan. Hawak ko ang itak. Nanginginig ang mga daliri. Sabay tulo ng mga luha ko. Hindi ko alam kung paano pero dumapo siya sa harapan ko. Nakalutang pa rin. Nanlalambot. Wala na akong oras. Pag sumikat ang araw at buhay pa ako, kakain ako ng mga bata. Julius, baka ng kapatid mo, baka ng pinsan mo, o baka naman inaanak mo. Ayoko na. Ayoko na, Julius. Tessa, Patayin mo na ako. Sige na. Patayin mo na ako, Julius. Umiiyak siya habang nakalutang sa ere. Ngunit ang mukha niya ay mukha ng taong pagod na. Hindi halimaw, hindi aswang. Tao, babae. Babaeng mahal ko. Hindi ko ito ginusto. Minana ko ito sa nanay ko. Tuwing Semana Santa bumabalik ang uhaw. Ilang taon ko nang nilalabanan nito pero ngayong taon, mas malakas ang tawag. Lumuhod ako. Hindi ko siya matignan sa mga mata. Nais ko siyang yakapin pero natatakot ako. Bakit hindi mo sinabi? Dahil alam kong papatayin mo ako. Dahil gusto kong maramdaman kahit isang beses na normal ako. Kaya sumama ako sa iyo. Kaya ako tinanggap ang mga bulaklak mo. Gusto kong maramdaman kung paano magmahal. Kahit sandali lang, Julius.
Sumikat na ang unang sinag ng araw, kaya't napasinghap siya. Bilis, Julius, bago pa bumalik ang katawan ko. Kapag nagtugtong muli ito, hindi na ako mapipigilan. Pero Tessa, Julius, pakiusap. Hindi ko kaya. Tessa, mahal na mahal kita. Hindi ko kayang paslangin ka. Pwes, kayanin mo, Julius. Pero kung talagang mahal mo ko, susundin mo ang hinihiling ko. Mahal din kita, Julius, pero kailangan patayin mo na ako. Tumulo ang mga luha ko, pero hindi na ako nagdalawang isip pa. Pagbagsak niya sa lupa, bumalik ang anyo niyang tao. Si Tessa nawala ng pakpak. Payapa ang mukha niya na para bang siya'y mahimbing na natutulog. Lumuhod ako. Patawad, Tessa. Mahal na mahal kita. Nang lubusang sumikat ang araw, narinig ko na ang mga kampana ng simbahan. Tumigil na ang mga sigawan. Ang mga tao'y nagsimula ng lumabas. Ligtas na ang baryo. Pero sa loob ko, may bahagi na ng sarili kong hindi na muling mabubuo.